Hi guys! Welcome to my channel. Ako'y baguhan lamang na vlogger dito kaya pasensya na kayo kung medyo baguhan lang ako. Pero tuturo ko pa rin sa inyo kung paano ako nag-apply dito. Dati kasi, sige, story na lang muna. Kung paano ako nagsimula dito. Tawag dito? Sekreto lang kasi talaga yung pag-apply ko dito. Sekreto lang siya. Noong una, hindi ko talaga pinapaalam. Walang nakakaalam sa pamilya ko na nag-apply ako dito sa Taiwan. Tuwing umaalis ako ng madaling araw, lagi ko sinasabi sa mama ko na pipila lang ako doon sa PSA na pagkuha ng PSA. Kasi yung pagkuha ng PSA sa amin doon dati, yung pumipila ka na madaling araw kasi napakadami. Sabi ko kailangan yun kasi may kukunin na benefits para sa company kasi nagtatrabaho ako dati sa Furukawa. Ganun. Hindi alam ng nanay ko na palagi akong ma-absent doon sa trabaho. Sabi ko, may kukunin ako na benefits, kailangan ko doon kompletuhin para ma-regular ako sa Furukawa. Ang dami ko tinadalan pero naniniwala naman yung nanay ko kasi sabi ko, pero yun, kasi sabi ko para daw ma-promote ako sa pagiging kasi dati sa Purukawa, yung pwede kang ma-promote bilang leader yun, ginagamit ko yun para sabihin ko sa nanay ko na makukuha ako ng PSA, kukuha ako ng ganitong requirements para maging sub-leader ako, staff, ganyan. Tapos, nung lagi akong umaalis sa madaling araw, tapos kapag sinasabi sa amin ng agency namin na, na yung mga nagte-text sa akin na sa mga job offer na magsusuot ng white t-shirt, nilalagay ko sa bag ko. Tapos yung bag ko pa nun, kasi para hindi talaga mahalata ni mama. Maliit na bag lang, yung kasya lang talaga yung tinutupi-tupi na white t-shirt. Ngayon, yung white t-shirt na yun, para lang masuot ko nang hindi halata ni mama. Pumupunta ako dun sa pag nakalis na ako ng bahay sa CR, ng mga terminal, dun ako nagpapalit ng white t-shirt. Yan, saka ako pumupunta dun sa applyan. Wala talaga nakakaalam na nag-a-apply ako. Ako lang talaga. Tapos, nung nakapasa na ako, kasi 1 month lang ako nun bago ako nakalis. 1 month lang ako nag-a-apply. Tapos nalaman na lamang ng nanay ko, sinabi ko na lang sa kanya, nung binigyan na kami ng date ng flight namin. Yun, doon ko na lang sinabi sa nanay ko. Kasi nagka-problema nun sa bahay. Na kinailangan namin ng malaking pera. Kaso, kung kinailangan namin ng malaking pera nun, sakto, kailangan ko rin ng placement fee. Hindi ko alam kung saan ako kukuha nun. Kaya, nung nagkaroon ng problema nun sa bahay, kasi magkaroon ng problema na kailangan namin ng malaking, buti na lang yung kinailangan namin ng malaking pera nun sa bahay, buti na lang, nawala na yung problema yun kasi may tumulong sa amin. Basta conflict yung ayoko sabihin yung problema. Tapos hindi ko na iniisip yung problema. Pero nabanggit ko yun sa nanay ko. Sabi ko sa nanay ko, kailangan natin ng malaking pera. Kaso, paano yun? Kailangan ko din ng malaking pera. Sabi ng nanay ko, bakit mo kailangan ng malaking pera? Sabi ko, alis na kasi ako sa susunod na linggo. Ganun. Yung problema namin yun, napalitan ng saya ni mama kasi nga, nalaman na niya na aalis ako. Pero nasolusyonan ko naman yung sarili kong pera kasi ayoko rin kasi umutang sa mga mag-anak ko, alam niyo na. Kaya nag-lending na lang ako. Yun, binayaran ko yun ng 1 taon dito sa Taiwan. Pangit kasi talaga yung lending kasi masyadong malaki yung tubo. Luging-lugi ka talaga. Pero okay lang kasi nabayaran ko siya ng 1 year. Kapag nag-lending ka kasi, masyadong matagal bago ka makabawi. Mga 1 year siguro ako nun bago ako nakaalis doon sa stress dito sa Taiwan. Kasi nga, di ka magbabayad. Yun lang. Susunod ulit, magkukwento ulit ako.